Kasabay ng aking house renovation dito sa second floor ay nagpagawa natin ako ng cabinet na aking lagayan ng mga damit. Kaya naman mabuhay! Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na lagi may topak, ganun, at welcome sa part 7 ng house renovation dito sa aking second floor. At ito ang It's Storya! Naisipan ko na rin magpalit ng aking mga ginagamit na cabinet dito sa aking kwarto. Yung mga ginagamit ko dito na lagay ng aking mga damit is yung Jura box. Meron ako tatlo na meron siyang 6 drawer tapos isang malaki na lagay ng mga damit na pwede mong i-hanger. So medyo overspace na dito at talaga mga taco space sila, kaya napag-decide ko napalitan na lamang ito ng isang malaking cabinet na gawa sa kahoy. Kaya naman nagpagawa na ako ng cabinet at umabot ng almost 6,000 yung aking nagastos dito. Yung mga kahoy na binili ko is yung malalaki na, yung sobrang mamahalin na. Ito na yung pinakamahal dun sa hardware, kahit hindi ko na siya carry mumbong, inilabot ko pa din. So siya ay 2,300 pesos yung isang plywood. So nakabili ako ng tatlo, tapos ilan mo pa mga materials, and then yung labor ko, pakiyawan na ulit yung aking naging setup na umabot din ng 3,000 yung labor, at then ito na 6,000 lang yung aking nagastos. So kung nagtataka kayo bakit hindi lang ako bumuli ng mga ina-assemble, hindi ko kaya, hindi ako marunong mag-assemble, so mga sakit ang brain cells ko, kaya ito na lang napagawa ko. So ang akin ng isip ng style is yung meron mga hangiran sa baba, kasi di ba nga nag-event ako, so ang dami ko talaga mga damit na pinang-hosting ganyan, so gusto ko nakahanger lang sa dulo dyan para mabilis ko silang makikita. And then yung upper, yun yung mga lagay ng mga damit ko, pambahay, pampaso, etc. So maganda kasi medyo na maximum yung space, so hindi nakasama dito sa aking pagpapagawa yung varnish or pintura. So mga kaamats, ano kaya magandang gamitin dito? Pintura or varnish, or lagang ko nalaman ng mga anek-anek na wallpaper? So comment down below kung ano ang inyong suggestion, kasi yun ang aking suggestion din kapag meron tayong time. So nakakatuwa kasi nakagawa ako ng ganitong project na hindi ko ina-expect, kasi naiinis ako, ang ganda-ganda ng kwarto ko, tapos ang dami mga cabinet na iba-iba ang design, so ang sakit sa mata. So kailangan talaga team aesthetic tayo. Kaya yon ang aking naging desisyon kung bakit ako nagpagawa ng cabinet. So sulit naman kasi nakikita ko na napakaganda nito, lalo na kung merong pintura. O baka naman sa mga nanonood dyan, magpadala pa kayo ng pintura. Eme! Tapos, yung right side ng cabinet na aking pinagawa ay nagpalagay ako ng isang table na pwede kong iligawing vanity mirror para dito ako mag-makeup, magpapa-fresh, o di ba, bongga? Hindi lahat ng pangarap ay agad na natutupad. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng plano, sinasama ng sipag, tiyaga, at walang sawang pananalig sa Diyos. Ang bawat martilyong tumatama, bawat pader na inaayos, at bawat sulok na binibigyang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda ng bahay. Ito ay kwento ng pagsisikap, sakripisyo at mga pangarap na unti-unti nagiging realidad. Ito ay higit pa sa isang house renovation. Isa itong simbolo sa pagbangon ng tagumpay at mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Dahil ang bawat tahanan itinatayo na may pagmamahal ay magiging tahanang puno ng ligaya, kapayapaan at pag-asa para sa maraming taong darating. Ang bawat pagbabago ay may bagong simula. Sa bawat pag-unlad, may bagong pag-asa. At sa bawat natatapos na bahagi ng tahanan, mas laro natin pinapatunayan na walang imposible para sa taong marunong mangarap at magsumikap. Hanggang dito na lamang po. Muli ako itong si Ed, sa inyong kaamat sa lagi may topak, ganun. Bye-bye!